بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء وفي هذا الدرس. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتناول الحديث عن الدور الثالث. Sumuli ahlan wa sahlan sa inyong lahat dito sa ating talakayan kung saan ipagpapatuloy natin ang ating talakayan patungkol sa al-adwar allati marra biha al-fiqh, mga panahon na pinagdaanan ng al-fiqh al-islami. So sa ating mga naunang talakayan, natalakay natin ang muqaddima at ang mga adab talibul ilm hanggat sa dumating tayo dito sa talakayan natin sa al-adwar allati marra biha al-fiqh. Tinalakay natin ang ad-dawr al-awwal hanggat sa natapos natin ang ad-dawr al-thani. So ngayon ay tatalakayin naman natin ang ad-dawr al-thalith. So titingnan natin ng mabilisan bago tayo lilipat dun sa ating kitab na ating binabasa. So dito sa ating ginawa na mulakhas or presentation ng ating dars, kung makikita natin, pasensya na, hindi ito. ad-dawr al-thalith, naam. Asru sigari as-sahabati wa kibari at-tabi'in. Ito yung panahon ng mga maliliit na mga sahaba wa kibar at-tabi'in. Bakit natin tinawag or bakit tinawag ng mga ulama na panahon ng maliliit na mga sahaba? Ang tinutukoy nila na maliliit na mga sahaba dito ay sila yung mga sahaba na maliliit pa noong namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga sahaba na noong nabubuhay pa ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay maituturing silang maliliit na mga sahaba. Hindi sila kabilang sa kila Abu Bakar, si Umar at si Uthman na maituturing kibarus sahaba. Amthal nitong mga maliliit na mga sahaba sila Ibn Umar, sila Ibn Abbas wa ghayruhum min as-sahaba alladhina yu'tabaruna sigharan fi dhalika al-waqt. Wa kibarut tabi'in. So dito nagkasalubong ang panahon na ito or sa panahon na ito ay nagkasalubong ang mga sigaros sahaba at kibarut tabi'in, yung mga matatanda ng mga tabi'un. يقول هذا العصر من العصور المهمة في تاريخ الفقه الإسلامي، ويعده كثير ممن كتب في تاريخ الفقه الإسلامي بأنه هو العصر التأسيسي للفقه الإسلامي، باعتبار أن العصرين السابقين كان إلى التشريع أقرب ولأن المدارس الفقهية نشأت في هذا العصر. Ang ibig sabihin nun ay maraming mga ulama, mga fuqaha na itinuturing nila na itong panahon na ito ay dito daw nagsimula ang pagbuo ng fiqh. Ta'sis al-fiqh, paglalagay ng mga foundation ng fiqh dito sa panahon na ito. Dahil sabi nila, yung dalawang panahon, ad-dawr al-awwal wa ad-dawr al-thani, ay yun ay maituturing na panahon ng tashri', yung paglalabas ng batas, mga ahkam. Alam natin sa panahon ng propeta, doon ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ahkam. ثم امتد هذا العصر إلى عصر كبار التابعين وهم الخلفاء الراشدون. قلنا أيضا أن هذا العصر يعتبر امتدادا للعصر التشريعي الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم. So may tuturing ang asr kibar at-tabi'in na kabilang pa o party pa ng panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan doon ibinababa ang mga ahkam. So dito sa ahkam sa ad-dawr al-thalith na ito ay dito daw binuo, nilagay ang mga foundation ng al-fiqh al-islami. At dahil din daw sa mga madaris al-fiqhiyya ay dito daw nabuo sa panahon na ito. So may tuturing, sabi nila, ang panahon na ito na mahalaga at importante sa tarikhul fiqh, at may tuturing daw na ito ay asru at-ta'sis. Dito binuo ang al-fiqh. طيب. بداية هذا العصر وهذا الدور من عام 41 لما تنازل الحسن للخلافة. تنازل الحسن للخلافة. تنازل لمعاوية.
So nagkaroon ng kaunting agawan sa khilafa sa panahon na yon. Subalit minabuti ni Al-Hasan na ibigay na lang ang khilafa sa kay Muawiyah radiyallahu anhu fi Sham. طيب sa panahon or sa taon na 41 هجري. طيب نهايته عام 132 نهاية الدولة الأموية. Dito daw nagtatapos ang Dawla al-Umayyah. So doon din nagtatapos ang الدور الثالث. مدته 91 عاما. So halos 100 years din yung inabot ng dawr na ito. Marami or mahabang panahon yun. Mahabang panahon. Kaya naman ang kanyang maalim, mga khasais, mga katangian or mga importanteng bagay na naganap sa panahon na ito ay napakarami. Napakarami. At siya naman ang ating babasahin sa mga sumusunod na ating talakayan. Naam. Maalim wa khasaisu ad-dawr al-thalith. Awalan imtidadu li'asr as-sahaba. Katulad ng ating nabanggit, ito ay parang extension lang ng asru الصحابة الكبار وليس الصغار. نعم. ثانيا تشعبت الآراء الفقهية. Dumami daw at lumawak pa ang mga al-araء الفقهية, mga opinion patungkol sa al-fiqh. Marami ng ra'y fulan wa ra'y fulan wa ra'y fulan. So dumami na, hindi na katulad sa panahon ng propeta at sa panahon ng mga kibarus sahaba. Pangatlo, tafarraqa as-sahabatu fil amsar. Kung sa panahon ni Abu Bakr at saka si Umar ay pinagbabawalan nila ang mga kibarus sahaba na lumabas sa Madina, sa panahon na ito ay tafarraqa as-sahaba fil amsar. Mamaya malalaman natin kung bakit sila nagsilabasan mula sa Al-Madinah Al-Munawwarah. رابعا تفقه الموالي أو تفقه الموالي وتعلمهم العلوم الإسلامية. So sa panahon na ito ay naging maalam na rin ang mga al-mawali wa nagkaroon na sila ng mga kaalaman. Wa barazu, laysa faqat hada, wa inma barazu, naging tanyag pa ang mga mawali na yon. Subalit sino ang mga mawali? Al-mawali, sila yung tinatawag na al-muslimun ghayr al-arab. Sila yung mga muslimun na hindi sila mga Arab. Karamihan sa kanila ay kanu abid wa usara harb o wa asra harb. Karamihan sa kanila ay mga alipin sa panahon na yon. At mga bihag sa digmaan. بعد ذلك صاروا تابعين للصحابة، صاروا تابعين لسادة العرب، تابعين لسادة العرب بسبب عتقهم. مثلا فلان عنده عبيد ثم أعتقه فيصير هذا العبد فيصير هذا المعتق مولا لهذا العبيد الذي أعتقه، بمعنى يرثه إذا بقي من الميراث شيء. تمام؟ طيب. Lumipat ang ilm sa mga ganitong uri ng mga tao. Dumami sila dahil sa paglawak ng Islam, dumami ang mga ganitong uri ng mga tao at hindi lang doon nagtapos dahil sila pa yung dumami ang kaalaman. Mas naging maalam pa ang mga uri ng mga tao na ito. Khamisan, kathratu riwayat al-hadith. Kung sa panahon ni Abu Bakr, si Umar ay pinagbabawalan nila ang mga sahaba na damihan ang pagsulat ng hadith, pagriwaya ng hadith. Kabaliktaran naman dito sa panahon na ito dahil lumawak at dumami pa ang riwayatul hadith. Dahil doon, nagkaroon ng matinding problema or malaking problema. Nagdulot ito ng malaking problema. Ito ang number 6. Kathratul wad'i fil hadith. Dumami ang wad' fil hadith. Ibig sabihin ay maraming mga taong walang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala na gumagawa ng mga hadith mawdu'a. Ahadith mawdu'a. Sabi'an, istiqlalul fiqhi bidhatihi. Dito sa panahon na ito ay nagkaroon na rin ng istiqlal ang fiqh. Ibig sabihin ay hindi na siya
kasapi or hindi na siya part ng hadith. Halimbawa, katulad ng ginawa ni Imam Malik sa kanyang Muwatta na pinaghalo niya yung al-hadith wal fiqh fi kitabihi. So sa panahon na ito ay marami ng mga kutub na isulat ang mga ulama na patungkol lamang sa al-fiqh. Patungkol lamang sa al-fiqh. So babalik tayo doon sa ating kitab. Babasahin natin ang ating kitab at titingnan natin kung ano ang sinabi ng sahibu al-kitab. طيب. عصر صغار الصحابة وكبار التابعين. Tulad ng ating nabanggit kanina, yan ay nagsimula noong عام 41. So masyadong matagal na panahon yun. 91 عاما. Hindi yun biro na panahon dahil matagal yun. طيب. Titingnan natin ang maalim ng daur na ito. طيب. قال كان الفقه في هذا العصر يسير على نحو ما سار عليه في العصر السابق. Tulad ng ating nabanggit kanina. من حيث اعتماد التشريع فيه على الكتاب والسنة. So nakabase pa rin ang التشريع sa panahon na ito sa الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتوابعه. Lahat ng mga pumapasok dito sa القياس الاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وغيرها. ومن حيث ارتباطه بالواقع في إصدار الأحكام. So hindi pa sila naghahatol, hindi pa ito pinapasukan ng mga tinatawag na الأحكام الافتراضية. إلا أن الشورى في استنباط الأحكام والاجتهاد لم يكن لها المنزلة التي كان في العصر السابق. Subalit dito sa panahon na ito ay hindi na katulad ng naunang panahon. Kung sa panahon ni Abu Bakr ay tinatawag niya ang mga kibar as-sahaba, nagtatanong or ganyan. Dito sa panahon na ito ay hindi na ganun ka halaga ang bagay na asyura sa istinbatul ahkam. Dahil nga bawat isa ay mayroon na silang mga alat al-ijtihad. Alat al-ijtihad. طيب. أيضا في هذا العصر برز الاستدلال بأقوال الصحابة وفتاويهم. Sa panahon na ito ay naging basihan na rin ng mga fuqaha ang mga aqwalu as-sahaba. Aqwalu as-sahaba, mga pananaw ng mga sahaba at kanilang mga fatawa. Pangalawa, tasha'abat al-ara'u al-fiqhiyya. Tulad ng ating nabanggit, lumawak ang mga opinion, mga pananaw patungkol sa or dito sa usaping fiqh. وكثرت الخلافات في الأصول والفروع بين المسلمين. Nagkaroon na ng khilaf. Kung sa naunang panahon ay kaunti pa lang ang khilaf, dito sa panahon na ito ay naiiba dahil lumawak ang khilaf ng mga ulama or mga fuqaha sa panahon na ito. Lumawak ang kanilang khilaf sa panahon na ito. Maraming mga khilaf sa usul wa al-furu'. Dahil daw yan. Dahil daw sa nadaran litafarruq al-muslimin siyasiyan ala athari الفتنة الكبرى التي وقعت بين الصحابة في أواخر عهد الراشدين. Dahil daw yan sa nangyari sa mga Muslimin na nagkawatak-watak sila. Nagkawatak-watak sila. Hindi lang sa mga lugar, kundi pati sa mga siyasa, umura siyasiya. Yan ay kumampi sa kay fulan, yan ay kumampi sa kay fulan. So nagkaroon sila na, dahil doon ay nagkaroon ng ara mutadariba wa يعني غير موحدة. maraming sumunod sa kay Ali radhiyallahu anhu, maraming sumama kay Muawiya radhiyallahu anhu. So dahil doon ay kabilang yun sa dahilan kung bakit lumawak or dumami ang mga ara fiqhiyya قد لا تكون متوافقة أو متفقة. أضف إلى ذلك, idagdag mo pa dyan, sabi niya, ay yung ظهور الخوارج. Dito sa panahon na ito ay lumabas ang mga khawarij. Ang mga khawarij. وهي أول فرقة شقت عصا الطاعة والجماعة. Ito daw yung kauna-unang firqa na شقت, kumbaga pumutol ng عصا الطاعة. عصا الطاعة والجماعة. Bumuwag ng jama'a. Kung sabihin natin bumuwag ng jama'a. وخرجت على المسلمين
كذلك ظهور الشيعة المتشيعين لعلي وآل بيت. mga Shia na sumusunod daw sa kay Ali at sa lahat ng Ahlul Bayt. طيب هذا بلا شك أثر في هذا الموضوع وهو تشعب الآراء الفقهية. dahil mayroon na tayong mga firak na غير فرقة الصحابة الخوارج والشيعة والأمور السياسية مثلا. هؤلاء أتباع علي رضي الله عنهم وهؤلاء أتباع معاوية رضي الله عنهم. So normal lang na magkaroon sila ng mga hindi or normal lang na magkakaroon sila ng mga pananaw na hindi pare-pareho dahil sa kanilang mga or dahil sa mga bagay na ito. طيب. ثالثا تفرق الصحابة في الأمصار أو تفرق الصحابة في الأمصار. nabanggit natin kanina na sa panahon ni Abu Bakr at si Umar ay pinagbabawalan nila yung mga kibarus sahaba na magsialisan mula sa Madinah al-Munawwara. Subalit noong lumawak na ang nasasakupan ng Islam sa panahon ni Uthman radhiyallahu anhu sa lawak ng kanyang futuhat, rakhasa lahum bimughadaratil Madinah. Pinahintulutan sila ni Uthman radhiyallahu anhu na lumabas ng Madinah al-Munawwara. Subalit ano ang dahilan ng kanilang paglabas? Ito. Lilqiyami bimasalihil muslimina fil biladil maftuha. Para daw matulungan ang mga Muslimun sa mga bagong na peaceful na lugar. Bagong lugar ng Islam na napasukan ng Islam. Minal wilayat. Naam, yung kabilang yung iba sa kanila ay naging or binigyan ng tungkulin sa lugar na yon, itinalaga halimbawa bilang amir, bilang wali sa lugar na yon. Yung iba naman ay pinadala doon para magturo ng Quran, magturo ng fiqh, wa ghairi dhalik. Dahil doon sabi niya, tamassaka kullu baladin min al-bilad al-muslimin bi fiqh man nazala bihi min as-sahaba. Dahil doon ay lahat or ang mga lugar na yon ay bumasi sila or pinanghawakan nila yung fiqh ng sahabi na dumating sa kanila. Halimbawa si Ibn Mas'ud na punta sa Kufa, halimbawa si Amr ibn al-As na punta sa Masr. So yan, mga fuqaha sa Masr halimbawa ay mas panatag sila sa fiqh ni Amr ibn al-As. Sa Kufa naman, mas panatag sila sa fiqh ni Abdullah ibn Mas'ud. Alam naman natin na kapag ang pinag-uusapan ay fiqh, yan ay kabilang sa mga bagay na hindi pwedeng magkaisa ang mga tao diyan dahil yan ay istinbat. Ibig sabihin ng hindi pwedeng magkaisa, hindi natin masasabi na lahat ng ahkam fiqhiyya ay iisa lang ang pananaw ng mga ulama dahil nga walang nusus na qati'ah. Hindi yan wahy, yan ay istinbatul ulama. So normal na magkaroon ng mga khilaf sa الأحكام الفقهية لكن في الأحكام الشريعة ولن خلاف katulad ng inyong napag-aralan sa mga naunang talakayan natin. طيب. وكان الاتصال بحاضرة الخلافة وبلاد الحجاز شاقا صعبا معتذرا أحيانا. kabilang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga pagkakaiba yung kanilang mga pananaw dahil napakahirap daw. Kung sa panahon natin ngayon ay napakadaling kontakin ang nasa ibang lugar, sa panahon na yun ay kabaliktaran. Dumadaan muna sila sa mga matinding pagsubok bago makarating doon sa gusto nilang kunin ang kanyang pananaw. So napakahirap ng komunikasyon sa panahon na yun. Hindi katulad sa panahon natin ngayon. Mimma adda ila ta'adhur al-ijma'i wa tasha'ubi al-ara. Dahil doon ay naging dahilan yun para hindi ma-declare ang al-ijma' at ito ang naging resulta pagkawatak-watak sa ara al-fiqhiyya. Hindi pagkakaisa ng ara. Dahil hindi natin masabi halimbawa o hindi nila matawagan si Amr ibn al-As halimbawa sa Masr. Ano ang rai mo sa mas'ala na ito?
Tapos doon sa kabila naman, hindi din matawagan yung iba. So dahil doon, bawat isa ay nagsikap na lang base sa binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kakayahan na base sa binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na ijtihad. Naam. Rabi'an, انتشرت ظاهرة تفقه الموالي وتعلمهم وبروزهم في العلم حتى صار, ito yung sinabi natin kanina na hindi lang natuto sila kundi naging tanyag pa sila or mas naging maalam pa ang mga tao na ito kaysa sa mga hindi mga mawali. حتى صار أغلب علماء المسلمين منهم. نعم. حتى صار أغلب علماء المسلمين من الموالي. ذلك أنه بعد الفتوحات الإسلامية دخل كثير من هؤلاء في الإسلام. Ito daw ang naging dahilan nung lumawak ang فتوحات الإسلامية أي maraming غير العرب دخلوا في الإسلام واستفادوا من علومه ومعارفه وأخذوا العلم عمن اتصلوا به من علماء المسلمين حتى برزوا في العلم وفاقوا كثيرا من العرب الأصليين. Dahil doon ay nag-ijtihad sila, nag-aaral sila hanggat sa nakuha nila yung mga ilm ng kanilang mga gurong mga Arabo at nahigitan pa nila ang mga ito. طيب. خامسا شاعت رواية الحديث وكثرت. lumawak ang رواية الحديث وتساهل المسلمون بها بعد أن كانت شبه محظورة في عهد الخلفاء الراشدين متشددا في روايتها وقبولها. Kung sa panahon ni Abu Bakar, katulad ng ating nabanggit, ay napakahigpit nila sa pagtanggap ng hadith. Kung natatandaan niyo pa, si Abu Bakar ay hindi niya basta-basta tinatanggap ang hadith hanggat walang shahid na magpapatunay na ito nga ay narinig ni fulan sa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dito sa panahon na ito ay tasahalal muslimun, medyo lumuwag na ang mga muslimun at hindi na sila gaano kaingat katulad ng ginawa ni Abu Bakar at si Umar radhiyallahu anhuma. طيب. Hatta su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Noong napansin ng mga tao na masyadong marami ang mga hadith na binibitawan ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu at kanyang tinuturo, may nagtanong sa kanya, akunta tuhaddithu fi zamani Umar hakatha? Ganyan ka ba, sabi niya, kadalas magbigay ng hadith, or ganyan ba karami ang mga hadith na tinuturo mo sa panahon ni Umar radhiyallahu anhu? قال أبو هريرة sabi ni Abu Hurairah, لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته. Sabi niya, kung ganito ako karaming magbigay ng hadith sa panahon ni Umar, لضربني بمخفقته. O tiyak, sabi niya, na papaluin niya ako. وكان الخلفاء الراشدون في العصر السابق ينهون عن رواية الحديث ويزجرون عنها خشية أن يختلط بالقرآن أو ينشغل به الناس عن القرآن أو يفترى على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب عليه. So ito ang dahilan ni al-Khulafa ar-Rashidun kung bakit nila pinagbabawalan or pinipigilan ang mga Muslimo sa pagpaparami ng hadith, pagsulat ng hadith. Unang-una, baka daw makahalo ito or maghalo sila ng Quran, or di kaya ay doon yun ang doon ibuhos ng mga Muslimun ang kanilang, doon igugol ang kanilang mga oras at makakalimutan nila ang Quran. Pangatlo is baka may mga taong walang takot na magsulat ng mga hadith na kasinungalingan sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. At nangyari nga itong pangatlo na ito, katulad ng mababanggit natin mamaya. روى الذهبي بسنده أن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. Naiulat ni Dhahabi rahimahullah na noong namatay daw, pagkatapos na mamatay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nagbigay ng talumpati si Abu Bakr radhiyallahu anhu
sa harapan ng mga tao. Sabi niya, innakum tuhaddithuna an Rasulillah ahaditha takhtalifuna fiha. Marami kayo, sabi niya, katotohanan kayo ay nagbabanggit ng mga hadith mula sa propeta na nagkakaiba kayo. Hindi kayo nagkakasundo sa kahit isang hadith. Sa isang hadith ay nagkakaroon kayo ng mga khilaf. وَالنَّاسُ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا. At sabi ni Abu Bakr, yung mga taong susunod sa inyo ay mas matindi pa ang kanilang khilaf. So kung kayo na mga sahaba ay mayroon kayong khilaf sa tahdith an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ano pa kaya ang mga susunod sa inyong mga henerasyon? Ito yung mga at-tabi'un o man ba'da at-tabi'in. فلا تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله. Sabi niya, ito yung sinabi natin kanina na pagbabawal muna sa kay Abu Bakr radiyallahu anhu sa pagbigay ng hadith. فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا. Wag kayo, sabi niya, magbigay ng hadith patungkol sa propeta sallallahu alaihi wasallam. فمن سألكم, kung tinanong kayo, sabi niya, فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله. Nandiyan naman ang kitabullah. فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. Kabilang yan sa gawin niyo, sabi nilang halal ang mga halal nito at iharam niyo ang mga hinaharam ng Quran. Tayyib. Kabilang yan sa mga nusus na naiulat na mula kay Abu Bakr na pumipigil sa mga taong magpadami or magpalawak ng pagsulat or pagbigay ng mga hadith na narinig nila sa propeta sallallahu alaihi wasallam. وروى عن الشعبي وروى الذهبي عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال لما سيرنا عمر إلى العراق مشى معنا. Itong si Qaradah ibn Ka'ab, sabi niya, noong pinadala kami ni Umar radiyallahu anhu ila al-Iraq, masha ma'ana, sinamahan niya kami, sabi niya. Qala Umar, atadruna lima shayya'tukum, alam niyo ba, sabi niya, kung bakit ko kayo sinamahan sa paglabas ninyo? Qalu, yani qala Qaradah wa man ma'ahu, yani al-jaysh, qala al-jaysh, na'am makramatan lana. Sabi nila, alam namin, sabi niya, kung bakit mo kami sinamahan niya Khalifat al-Muslimin. Yan ay pagbibigay respeto sa amin or makrama. Ibig sabihin, paggalang sa amin. Naam, na mga kasundaluhan mo. Sabi niya, wa ma'a dhalik. Sabi ni Abu Bakr, sabi ni Umar, sabi niya, oo, tama kayo. Wa ma'a dhalika fa innakum ta'tuna ahla qaryah. Pero sabi niya, ganun pa man ay kayo ay darating sa mga taong ahla qaryah. Ito ang ahlu Iraq. Lahum dawiyyun bil Qur'ani ka dawiyyin nahl. May tunog sila na parang tunog ng nahl, yung mga bee. Fala tasudduhum bil ahadith fatashghaluhum. Wag niyo, sabi ni, silang pigilan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ahadith sa kanila, kasi baka madisturbo niyo sila sa kanilang pagbabasa ng Quran. Jarridul Quran, sabi ni Umar radiyallahu anhu, jarridul Quran, wag niyong haluan ng Quran. Wa aqillu riwayata an Rasulillah, bawas-bawasan niyo ang riwayah ng hadith mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Bawas-bawasan ang pagriwayat ng mga hadith mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa ana sharikukum, yani ganun din ako, sabi niya. Falamma qadima Qaradah qalu hadithna qala nahana Umar. Noong dumating si Qaradah sa Iraq, sabi ng mga ahlu Iraq, dahil kaunti ang hadith nila, hadithna, turuan mo kami ng hadith. Sabi ni Qaradah, nahana Umar, pinagbabawalan kami ni Umar. Tayyib. يقول ما كان تشددهم هذا رفضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Itong tashaddud ni Abu Bakr at si Umar ay hindi yan pagpapawalang halaga sa sunnah wa taqlila min sha'niha. Naam. Dahil alam na ng mga sahaba na ang sunnah ay ito ang masdarul thani. Alam na nila ang manzila ng sunnah. So hindi yan matatawag na hindi pagbibigay halaga sa sunnah. Lakinnahum fa'alu dhalika khashyat al-kadhib aw al-khata' fi ba'd ma yurwa 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. So yun ang dahilan, natatakot silang baka magkamali ang mga tao sa mga sinasabi nilang mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam.
أو maghalo ito ng Quran or maghalo ng Quran. نعم لا سيما في بداية عهد الراشدين حينما لم يكن القرآن مكتوبا في المصاحف. طيب لما تفرق الصحابة في الأمصار ودونت المصاحف في عهد عثمان وزال الخوف من الالتباس بالسنة التباس السنة بالقرآن شاع التحديث بالسنة وانتشرت رواية الأحاديث. Yung kanina na nabanggit natin na takot nila na baka mahaluan ng kasinungalingan yung Quran ay nawala yun, or yung mga ahadith makdhuba ay nawala yun, sabi niya, noong dumating ang panahon ni Uthman dahil tamam naisulat na ang mushaf. So wala na silang kinakatakutan na mahaluan pa ito ng sunnah dahil naisulat na ang mushaf. فزال الخوف من التباس السنة بالقرآن dahil doon ay lumawak na ang at-tahdith, pagtuturo ng hadith, وانتشرت الرواية سيما وقد خاف الصحابة أن يموتوا ولم يبلغوا الأمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Naging dahilan din kung bakit lumawag ang pagbibigay ng hadith ay natatakot ang mga sahaba na baka abutan sila ng kamatayan na mayroon silang mga narinig mula sa propeta na hindi nila naipaabot sa mga tabi'un. طيب مما دفعهم إلى إخراج ما في صدورهم من الأحاديث والآثار. Yun ang naging dahilan kung bakit sila naglabas ng mga ahadith. وقد ظهرت المسائل والحوادث التي لا نص عليها في القرآن وظهرت الفتن فكان الصحابة يروون ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الفتن وكيفية التعامل معها. Sa panahon din na yun ay mayroong mga masail o hawadith na hindi kailanman naganap sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at naging dahilan din yun kung bakit naglabas ng mga hadith ang mga sahaba, dahil bawat isa sa kanila ay nilabas niya ang kanyang narinig mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa fitna na yon at kung paano ito pakitunguan. Tayyib. Sadisan, dahil nagkaroon o lumawak ang riwayatul hadith ay intasara al-wada' fi al-hadith وكثرت الأخطاء في الرواية. Dumami ang wada'. Ang wada' yan yung paglika ng hadith na hindi naman talaga nanggaling sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Paglika ng hadith na hindi nagmula sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, gagawa ka or susulat ka ng hadith at sasabihin mo ito ay haddathana fulan wa fulan wa fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subalit ito ay gawa-gawa lang ng tao na yon. Tayyib. Dumami ang ganitong uri ng hadith mawdu'a, wa dumami din ng khata sa riwayatul hadith. Alam niyo itong silsilatu o sanadul hadith, lahat niyan ay tinalaki ng mga sahaba o mga ulama radiyallahu anhum o rahimahumullah. Halimbawa, si fulan narinig niya ang hadith na ito mula kay fulan. Talaga bang nagkita ang dalawa na ito or hindi? Dahil kapag hindi sila nagkita tapos sinabi na haddathana, tapos yung haddathana na sinasabi niya, yung nagturo sa kanya na sinabi niya ay nasa malayong lugar at hindi siya nakaabot doon, masasabi nila na itong rawi na ito ay hindi matuwid na rawi. Dahil papaano niya sasabihin na haddathana, itinuro sa amin o tinuro sa akin ni fulan, samantalang si fulan na sinasabi niya ay namatay na noong bago pa siya isinilang. So, kasinungalingan, di ba? Lahat niyan ay sinundan nila ang mga turuk al-ahadith na ito. Lahat. So, alhamdulillah, natuklasan nila ang mga ahadith da'ifa wa ahadith makdhuba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. طيب. فلذلك ظهر علم الضبط والجرح والتعديل dahil kailangan nilang ipahayag sa mga tao na itong sipulan na ito ay hindi yan kapanipaniwala, hindi dapat tanggapin ang kanyang hadith. Naam. Naging dahilan din ito para magamit ng mga taong hindi or mga Muslimin na sumisira sa Islam. Gumagawa sila ng mga hadith na kasinungalingan para lang siraan ang Islam. طيب. مما جعل الحفاظ من أهل السنة وعلماء المسلمين يهرعون إلى تدوين السنة ويميزون الصحيح من الضعيف والموضوع.
Dahil sa pangyayaring yan ay nagkaroon ng takot ang mga ulama at yun din ang naging dahilan para sila ay magkabuo ng fikra na isulat nila ang sunnah. Ibig sabihin parang natakot talaga sila na baka nga talaga maghalo na ang hadith mawdu' at saka hadith sahih wa hadith da'if. So kailangan na talagang pag-ibahin ang mga hadith na ito. Kaya nagbigay ng utos si Al-Khalifa Umar ibn Abdul Aziz, inutusan na si Muhammad ibn Hazm at saka si Ibn Shihab az-Zuhri na isulat ang mga ahadith at magpatulong sila sa mga kibar al-ulama fi asrihim. Fadawwanaha at sinulat ng dalawa na ito, si Muhammad ibn Hazm at saka si Ibn Shihab az-Zuhri. وفتح الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بذلك الطريق للعلماء لتدوين السنة وجمع الأحاديث النبوية. Dahil sa ginawa ni Khalifa Umar ibn Abdul Aziz ay nabuksan niya ang pinto na ito at nagkaroon ng fikra ang mga ulama na isulat pa or atupagin pa ang pagsulat ng mga as-sunnah. طيب يقول ابن شهاب الزهري أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. Inutusan kami, sabi ni Imam az-Zuhri, inutusan kami ni Umar ibn Abdul Aziz na ipunin ang mga sunan, mga hadith. فكتبناها دفترا sinulat namin sa daftaran. Ibig sabihin is marami silang nuskha na naisulat. فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. Pinadala niya yung bawat nasasakupan niya na lugar ng isang daftar. فكان الزهري بذلك أول من دون السنة بأمر عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهم أجمعين. ثم توالت بعد ذلك مصنفات السنة على أيدي أهل العلم. Pagkatapos nun ay lumawak na ang pagsusulat ng ahadith. طيب سابعا أصبح الفقه في هذا العصر علما قائما بذاته متميزا عن غيره من العلوم يبحث في الأحكام الشرعية. وبرز في هذا العصر منهجان للعلماء في الفقه والاستنباط كان بمثابة المدرستين المتقابلين في المنهج. Sa panahon na ito ay أصبح الفقه في علما قائما بذاته. Separated na talaga ang fiqh sa panahon na ito. قائما بذاته, tumatayo siya sa kanyang sarili. Naiiba na siya sa ibang mga ulum, hindi na siya kahalo or hindi na magkahalo ng al-hadith wa at-tafsir mathalan. At dito rin lumitaw ang dalawang manhaj or madrasa ng al-fuqaha. Ito ang tinatawag na madrasat ahl al-hadith wa madrasat ahl al-ra'i. Madrasat wa manhaj ahl al-hadith matatagpuan sa Hijaz wa Makkah wa Madinah. Wa madrasat ahl al-ra'i matatagpuan naman sa Iraq. Naam. فأما منهج أهل الحديث فنشأ في الحجاز مكة والمدينة. مهد الحديث وموئل السنة ومدرسة المحدثين أهل الفقه القائم على السنة والأثر. طيب وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وكان منهجهم إتو منهج مدرسة إتو قائما على التقليل من القياس والتمسك بالسنة والآثار. tumatayo ang madrasa na ito ng or manhaj ng madrasa na ito ay taklilu al-qiyas, bihirang paggamit ng qiyas, at kadalasan or madalas na paggamit ng as-sunnah wal athar. Yun ang kanilang manhaj. So bihira lang sila gumagamit ng qiyas, bagkus ang ginagamit nila at madalas nilang ginagamit ay as-sunnah wal athar. وأشهر أعلامها الفقهاء السبعة na makikita natin mamaya. At naging imam nila si Sa'id ibn al-Musayyib. نعم أو المسيب. ثم انتشر منهج بعد ذلك في الأمصار. هذا naging malawak na ang manhaj na ito. ونادى به كثير من العلماء. وانتهت الرئاسة على هذا المنهج أو رئاسة هذا المنهج عند الإمام مالك ثم الإمام الشافعي ثم الإمام أحمد. Kalaunan sila ang naging founder ng madrasa na ito. Pagkatapos ni Sa'id ibn Musayyib, lumipat sa kay Imam Malik, lumipat sa kay Imam Shafi'i, at lumipat na ito sa kay Imam Ahmad ibn Hanbal. Amma madrasa ahli ar-ra'i, ito naman ay matatagpuan sa Iraq. Wa ma jawaraha, at mga
karatig nitong lugar. Alladhi kana ba'idan an mawtin as-sunnah. Ang Iraq ay malayo sa mawtin as-sunnah dahil ang mawtin as-sunnah ay nasa Madina o Makkah. Malian bil fitan wal firq al-kharija 'an al-Islam. Punong-puno ng mga fitan ang Iraq sa panahon na yon. At mga firq, mga grupong kharija 'an al-Islam. Mga grupong labas na sa Islam. Mimma da'a fuqaha'uhu ila at-tashaddud fi qabul as-sunnah. Dahil doon sa napakaraming fitan at malayo sila sa lugar ng sunnah sa Makkah wal Madina at napakaraming mga grupo doon na labas na mga sekta na labas na sa katuruan ng Islam ang kanilang ginagawa. Dahil sa tatlong bagay na ito ay dineclare nila na kailangan higpitan natin yung pagtanggap ng as-sunnah. Huwag tayong padalos-dalos sa pagtanggap ng sunnah. Kaya hindi nila tinatanggap basta-basta ang al-ahad. Dahil natatakot sila na baka kabilang yan sa mga ahadith mawdu'a. At dahil istrikto sila sa pagtanggap ng hadith, kukulangin sila ng dalil. Diba? Kukulangin sila ng dalil. So napakarami ng mga masail na walang dalil. So ano ang nahanap nilang solusyon? Ang nahanap nilang solusyon is damihan ng i'malur ra'i. Gamitin ang ar-ra'i wal qiyas fima la nassa fihi. Dahil nga kulang sila sa hadith, maraming mga masail na la nassa indahum. Maraming mga masail na walang dalil sa kanila dahil hindi umabot sa kanila or umabot subalit hindi nila tinanggap, hindi dahil ayaw nila sa hadith na yun, kundi na sila ay natatakot na baka itong hadith na ito ay kabilang sa kasinungalingan na hadith. So dahil doon ay ginamitan nila ng qiyas ang maraming mga masail. So kaya sila tinawag na ahlur ra'i dahil indahum i'malur ra'i fi ghalibi al-ahyan. Wal masail al-faradiyya al-qa'ima 'ala an-nadhar wal 'aql. Dinamihan din nila ang al-qiyas wal ra'i wa al-masail al-faradiyya. Ito yung sinabi natin noon na pagbibigay ng hukom sa mga masail na hindi pa nagaganap or pangyayari na hindi pa nagaganap. Ano ba yun? Pangyayari na hindi pa nagaganap. Halimbawa, yung pagsasabi nila, ipagpalagay natin na nangyari ang ganito, ano ang magiging hatol ng Islam sa ganito? So, dinamihan nila ang ganyang uri ng fiqh. Samantala, doon sa kabilang madrasa ay hindi nila ginagawa yan. Hindi nila ginagawa ang ganyang uri ng fiqh hanggat sa hindi nangyayari yung mas'ala na yun or hindi nagaganap yung mas'ala na yun. وكان إمامهم في هذا المنهج إبراهيم النخعي شيخ حماد وحماد kabilang yan sa sheikh ni Imam Abi Hanifa. Naam, ito. الذي تتلمذ عليه الإمام أبو حنيفة. طيب, si Ibrahim النخعي ay sheikh ni Hammad. Na si Hammad naman ay sheikh ni Abu Hanifa. الذي انتهت إليه رئاسة هذا المنهج وزعامته. Dito nagtapos ang riasa ng manhaj na ito sa panahon ni Abu Hanifa, sa kay Abu Hanifa. So kaya kinikilala ang manhaj na ito na manhaj ni Abu Hanifa dahil siya ang naging pinaka-founder ng ano na ito noong namatay na ang kanyang sheikh na si Hammad at namatay na rin ang sheikh ng kanyang sheikh na si Ibrahim an-Nakhai. So si Imam Abu Hanifa ang kinilalang founder ng manhaj na yan. وكان بين المدرستين فروق كبيرة في الأصول والمنهج والاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية الاجتهادية ظهرت آثارها ونتائجه على المذاهب الفقهية التي تلت هذا العصر. نعم, marami daw pinagkaiba ang dalawang manhaj na ito, manhaj ahl al-hadith o manhaj ahl al-ra'i. Maraming mga pinagkaibahan sa mga ahkam wa istinbat al-ahkam al-ijtihadiyya na siya naman tinalakay rin ng ating mga ulama. طيب, ثامنا أبرز الفقهاء في هذا العصر الذين اشتهروا بالعلم والفتوى. Ito yung mga ulama na tanyag sa panahon na ito. ظهروا بالعلم والفتوى. Na naging tanyag sila dahil sa kanilang kaalaman at mga fatwa. Sa Hijaz, عندنا الفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة. Kapag sinabing sino ang الفقهاء السبعة na ito sila. عروة بن الزبير, سعيد بن المسيب, أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي, عبيد الله بن عبد الله بن عتبة, خارجة بن زيد, والقاسم بن محمد, وسليمان بن يسار. وقد جمعهم الناظم في قوله, kung gusto mong isauro kung sino ang fuqaha sab'a, ito ang kanyang bait. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل
هم عبيد الله وعروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. Nah, itu. Kabilang din sa mga fuqahaul Hijaz si Abu Salamah Abdurrahman ibn Auf ومجاهد بن جبر معروف وأبان بن عثمان بن عفان أبو يتوني عثمان وسالم مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح وأبو بكر بن عمرو ابن حزم ونافع مولى بن عمر وعمرو بن دينار وغيره من الفقهاء الكبار. أما في العراق فعندك علقمة بن قيس النخعي ومسروق الأجدع الهمداني وعبيد الله وعبيدة السلماني والأسود بن يزيد النخعي وشريح بن الحارث القاضي وإبراهيم النخعي وعامر بن شراحيل الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وحماد بن سليمان الكوفي. وهؤلاء متى تكبر المسلسة العراق. وفي الشام عندك أبو إدريس الخولاني وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي ومكحول بن أبي مسلم الهذلي ورجاء بن حيوة ومحمد بن شهاب الزهري. So yan ang mga fuqaha na برزوا بالعلم والفتوى في ذلك الوقت في ذلك العصر. نكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.